Sana all. Lawas, o katawan. Nindot ang imong lawas. Hindi ko na, anong nindot? Hindi ko gets yun ah. Ang lawas kasi sa amin ay katawan. Okay? I thank you. Siguro maganda yung katawan mo. Or lami ang Yan, yan, yung lami. Lami, manday. Ang lami ay masarap. Kaso, ang sabi ni Rapi Tulpo, masarap ang katawan pero hindi niya ata dinaretso. no. Ay, dito na-open din yung babae. Oh. Tingnan nyo, na-open yung babae. No. Uy, Uy! Uy! Siguro na yung lami. Masarap. Masarap ano? Pero may pagkamasarap din talaga si ate. Maganda si ate. Mukhang Miss Universe pa to. No. No. Erase. Uy, binatok-batukan si video ni Rapi Tulpo at ng babae lumabas na. Patay, eto na nga. May nag-send po sa akin nito. So medyo mamaya-maya na lang natin papakita. At medyo, alam mo na yun, medyo yung mga mukha lang papakita natin, hindi yung katawan. Kasi medyo delikado po. At medyo sensitibo po itong video na to na ipapakita ko ho ngayon sa inyo mga banateros, mga kabiyaya. At eto nga po daw yung video ng babae at ni Senator Rapi Tulpo. So bago nyo kayo manghusga, tapusin nyo muna tong video na to. Kasi may mga basher tayo dyan na nagko-comment. Sabihin na ano na naman, clickbait. Hindi po ito clickbait, talagang may ipapakita po ako sa inyong video. At ito lamang po ay isinend lang po sa akin. Oo, alam naman ho natin ngayon na viral itong kabet issue ng mga politiko. Nanguna po dyan ay yung issue dati ni Tito Soto na may kabit daw siya, sabi ni Anjo Iliana. At ngayon naman itong mga congressman na sinabi din ni Kiko Barsaga at ito pinaka-latest itong isang Viva Hot Babes ay binabayaran daw ng isang senador na tip pa lamang ay nasa 300k na. 300k na daw pa lamang, yung tip pa lang daw wala pa yung kabuwang bayad kung nabembang ba. sana all. At disclaimer, yung nagsabing Viva Max Babe na binibigyan siya ng tip ng senador na yung binilang item niya na itinuturo ng ibang netizen na si Senator Rapi Tulpo daw, ako di ako naniniwala dun. Ibang babae po itong nandito sa video na ipapakita ko. Pero mas dihamak na mas maganda ho ito kaysa doon sa Viva actress na yun, sa Viva Max actress na yun. Grabe, at sobrang para siyang may pagka-foreigner etong babaeng ito na kasama ni Senator Rapi Tulpo na isinid lang sa akin. Hindi ko rin makita kung 101% or kung 50%, 50-50 yung tawag dito, yung kung ito ba ay AI, pero tingin ko naman puro ay ito po ay legit at hindi po ito AI. Dahil si Senator Rapi Tulpo po talaga yung nasa video. Pero mamaya ako ho sa inyo ipapakita yan. Disclaimer lang po wala tayong inaano dito. Ang punto lang ho natin ay magbigay ng reaksyon sa mga ibinabalita natin. O syempre dito muna tayo. At ayun po pala, Ben Tulpo, binanatan ang kapatid niyang si Rapi Tulpo. Parang umano na yung buhok ko parang gusto ko nang bumalik sa parang ang haba ng mukha ko. Parang gusto ko na ulit mag-cup. Nasa labas yung mga cup ko So dito muna tayo sa mga balita natin bago tayo mapunta dun sa mismong main topic. Ay katulad lamang nito, tanggalin muna natin si Tatay Digong dyan sa ilalim mo nga pala Tatay Digong, I miss you Tatay Digong.
Tingnan natin dito ha. Eto. Sabi ni Robin Padilla, ang advice ko sa kanya ay huwag sumuko sa kapangyarihan ng mga banyaga. Tama naman yun. Una-una, wala naman jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. Tayo na hinahayaan lang. Tangina no, si Marcos Jr. no, talagang tuta ng mga Amerikano eh. No, nagpapakatuta sa Amerika. Palibasa may may iniiwasan kang mabunyag sa Amerika eh. Tanginang yan, tas ngayon ang ipinangbabayad ho ni Marcos Jr. sa lahat ng atraso niya sa Amerika tayong mga Pilipino. Ginagawa niya tayong pambayad sa mga atraso niya dun. Kagaya na lang po nitong ginagawa niya kay nitong ginagawa niya ngayon kay Tatay Digong, at ngayon naman ay si Senator Bato de la Rosa. At may mga sabi-sabi pa nga na pati nga daw si Senator Bongo ay aarestuhin. Hindi ko pa po alam kung 101% yan. No? So yun, no? Senator Bato de la Rosa, tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na magtago ka lang, hayaan mo yung mga hayop na yan. Oo. Putangin na, no? Kung sino pa yung mga pumuksa ng droga sa Pilipinas, sila pa yung inaabuso ngayon. Sila pa yung gustong ikulong ngayon. Pero yung mga drug lord, pagala-gala lang, hanep na yan. Ang saklap ng natin dito sa bansa natin no. Kung sino pa yung pumuksa sa droga, sila pa yung mga kinukulong. Eto pa. Ayan ha. Kawawa si Senator Bato de la Rosa, ipapakulong dahil ginampanan lang ang kanyang trabaho para mapanatiling ligtas tayong lahat. Para mapagtakpan ang kasalanan nila sa bayan. True. That's true. Hindi talaga, sa totoo lang, itong ginagawa ngayon yung mga ginagawa ngayon, nakatanim to eh. Tinatanim to ng Administrasyong Marcos para kapag bumunga, matatabunan na yung issue nila. Kagaya na lang kagaya na lang dyan sa issue ni nila Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, Mark Villar. Ngayon ang pinapapotok naman nila kay Bong Revilla, di ba? So yan, tinatanim nila yan para kapag bumunga, matatabunan yung issue nila. Syempre, malaking usapin to kapag inaresto si Senator Bato de la Rosa. Syempre, malaking usapin pag inaresto sila Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, Mark Villar, at lalong-lalo na si Bong Revilla. 'Di ba? Si former Senator Bong Revilla. Malaking pasabog yan, malaking balita yan eh. Mga sikat yung mga yan eh. So yun yung tinatanim ng administrasyon para kapag nagbunga yung tinanim nila na yun, matatabunan yung issue na ipinupukol sa kanila. At dapat naman ipukol sa kanila, mga putang ina nila. Nagalit. Sorry. Magalit tuloy na naman ako. Eto pa. Yan, eto na. Simula na. Ang eskandalong tulad ng kay Sen Tulfo ay patunay lamang sa pangangailangan ng divorce bill. Ang mga biktima pagtataksil ay nararapat bigyan ng pagkakataong makalaya mula sa mapang-abusong pagsasama. Ewan ko lang kung tawag dito kung yung asawa ni Senator Rapi Tulfo. Pero syempre kahit papaano siguro masakit to, no? Na ma-involve ang asawa niya sa mga ganitong issue. Tsaka sa totoo lang din naman, no, hindi lang naman si Senator, kung halimbawang totoo hindi lang si Senator Rapi Tulfo may mga ganitong issue. Marami yung iba diyan. Yung ibang mga politiko diyan bayot. Totoo, bayot. May mga congressman nga diyan na nahuhuli sa hotel na nagdadala ng mga boylet.
Akala nyo sila Ngiwi lang, sila Percy Paloma lang ang mga juding dyan. Ang dami dyan nagpapanggap. Yung iba balbasarado pa. Oo. Yung iba kinakatakutan pa sa mga distrito nila kasi parang sisiga-siga. Pero puta na, kumakain pala ng hotdog. Eh, totoo yan. Soon, lalabas din naman yan. Hindi naman tawag dito, hindi tatagal, tawag dito. Hindi yan lalabas. Sadyang ano yan. Sadyang tawag dito, lalabas at lalabas yung mga ganyan, mga kabit-kabit issue, mga iskandalong ganyan. Dahil sa panahon ngayon, high-tech. At konting kibot lang ng mga politiko, ay makikita at makikita sila. Depende na lang kung kung mautak sila, magmamaskara, diba? Pero kung hindi naman, pero may mga sa totoo lang ako, may mga video akong hawak dito ng ilang mga politiko, wag na natin sabihin kung sa Congress ba o sa Senado, na may mga yung iba nagdadala ng lalaki. Malalaman mong jowa nila kasi naka-holding hands. Malalaman mong jowa, iba yung pitik, 'di ba? Iba yung hima sa balikat. Yung iba bit-bit pa, mga basketball player, nako po. Iba mga basketball player pa yung bit-bit. Oo, akala nyo yung iba mga politiko dyan, sisiga-siga. Puta na yung iba dyan, bayot. Maniwala kayo sa akin, ha? So, hindi naman lahat naman talaga may mga ganyan iskandalo. Dito naman sa divorce bill, sa totoo lang, wala pa rin naman din to sa Pilipinas. Hindi ko lang, puro alam ko yun, ang alam ko na walang divorce dito sa Pilipinas. Kundi sa ibang bansa ata meron yan. Nako, kung magkakaroon ng divorce dito sa Pilipinas, paktay na. Baka ang daming kasi ang mangyayari niyan ay okay lang na maghiwalay kami, kasal na lang ulit. Yung mga mapepera, di ba? O ganyan yung mga mangyayari diyan. Eto. Sabi ni Martin Romualdez, hindi maingay, naglilingkod, inuuna ang pagserbisyo para sa kapakanan ng mamamayan, hindi pagpapapogi sa kamera. Sabi ni Romualdez yan. At ang sagot naman ni Attorney Rowena Guanzon, hindi maingay, maglingkod dahil tahimik nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Ay, ako po. Ito talaga si Ma'am Rowena Guanzon, kaya iba din talaga bumanat to no? Talagang tagos hanggang buto Ay. Oo nga naman. Tahimik lang. Sa totoo lang, dapat papalitan na natin yung salitang si Mark tahimik lang. Dapat si Martin tahimik lang. Ayan bagong kataganan natin ngayon yan ha. The words for today and for the month. si Martin tahimik lang. Ay naku. Utangin na. Si Martin tahimik lang. Nawala na yung si Mark tahimik lang no? Sige lang Martin, alam mo sa panahon ngayon, Martin Romualdez, wala ka pa talagang takot. Pero pag napalitan na yung pinsan mo, doon ka magkakaroon ng takot. Baka wala ka na nga ngayon sa Pilipinas, hindi ka na nagpapakita Umatin pa ba si Martin sa Congress? Tanungin nga natin si Kiko Barsaga. Dito naman tayo. Yan Ay! Sino to? Who's this? Who's the fuck shit? Sino to? Senator pala to. Nasa baba Sen Lito Lapid. Senator pala to. Hindi niyo ako in-inform. Hindi to nagkokokak at hindi to gumagalaw. Ito ang senator. Kung si Marcos Jr. at Martin Romualdez ay palaging walang alam. Ay di pala mali. Kung si Marcos Jr.
ay walang alam at si Martin Romualdez ay tahimik lang. Eto naman si Lito Lapid ay, i-comment nyo dyan, ano magandang caption dito? Siguro sa akin na si Lito Lapid tahimik, hindi, tahimik lang kay Martin eh. Oo, kay Martin Romualdez yun eh. Si Lito Lapid ay walang galaw. Walang galaw. Lito Lapid, dumaming nasasaktan sa tuwing ginagawang katatawanan. Kung katsawan nila si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Kung maliitin si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Sino sabi nun? Siya ba nagsabi nun? Kasi naman, Senator Lito Lapid, paano ka ba naman hindi ka kantsawan? Nagkakagera na sa Pilipinas, tulog ka pa rin. Anak ng timang naman, Hindi totoo yun. Hindi, Senator Lito Lapid. Paano ba naman hindi ka tatawanan? Nagkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng Mars at Venus. At natatamaan na yung Earth. Tapos ikaw tahimik lang. Diba? Wala kang galaw, wala kang komento, lahat wala sa'yo eh. Ikaw kung may Superman, ikaw naman si Super Priest. Bagay picture, Super Priest. Hindi pare yung tama ba? Tama ba bigas ko? Super Priest. Priest ba? Priest. Yung nag-yelo. Ikaw naman, hindi, eto kasi siya, kung may Superman, eto si Silent Man. Ay, Senator Lito Lapid. Paano ka nanalo? Ay, dahil ang dami na nag-issue sa Pilipinas. Etong senador na to ang walang sinasabi. Wala ni isang komento. Lahat wala. Ultimo nga yung sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ano ba yung sinabi niya nun? Diba? Hanggang ngayon siya ang pinakatahimik. Kaya nga ito kung may sino ba yung bayani na nakalimutan? Wait lang, i-research lang natin on the spot to. Bayaning nakalimutan. Tingnan natin Bayaning nakalimutan ay bayaning nakalimutan. Sino ba yung mga bayaning nakalimutan natin? Ito, si Macario Sakay. Yan, si Macario Sakay. Kung ang bayaning nakalimutan ay si Macario Sakay, ito naman ang nakalimutang senador. Lito Lapid. Tama ba? Tignan mo muna marami din pala. Meron din si Gregorio De Jesus, si Vicente Lim, at si Macario Sakay. Pero nangunguna si Macario Sakay. Isang leader ng digmaan laban sa Amerikano. Itinuring na presidente ng Republika na Katagalugan. Ngunit hindi binigyan ng sapat na parangal tulad ng mga kalsada kumpara sa mga Amerikano. Kalsada, okay. So, ganun nga, Oo, siya yung si Macario Sakay ang nakalimutang bayani. Ito naman si Lito Lapid ang nakalimutang senador. Nasasaktan ka pala. Pero in fairness eto nagsalita na siya. About lang din sa kanya. Pag about lang pala sa'yo, Senator Lapid, doon ka lang magsasalita. Ang galing. Okay. Putang inang ngipin yan. Ngipin pa lang nakakasarap yun. Puta na kapag sinuntok mo siguro bali-bali buto mo sa ngipin niya. Sabi niya rito, sabi ni Representative Chel Jokno Palacio, kinwestiyon kung bakit ayaw dagdagan ng ngipin ang ICI. Sinabi niya to? Totoo? Di nga totoo sinabi niya to? Ang inang yan.
Gago. Malacanang ang gumawa ng ICI. Ngayon sila ang maraming argumento laban dito. Bakit nila ayaw ng batas na mabibigay dito dagdag ng ngipin? Yun yung sakto. Putang ina, sinabi mo ba talaga? Bunutin mo yung ngipin mo, total yung isang piraso niyan. Pwede na magamit sa pangputol ng puno. O kaya ganito gawin mo, total, panainguya ni Marcos, yung isang ngipin mo, tanggalin mo, tapos ibigay mo kay Marcos, gawin niyang lollipop. O kaya gawin niyang bubble gum yan. Ayop ka, chill joke no? Ba't kaya ganun no? Yung mga politikong or mga kilalang personalidad na alam mo yun, yung mga demonyo sa lipunan, puta na mga katawa-tawa yung mga pag-iisip no? Hindi niya man lang naisip na pwedeng ibalik sa kanya yung salitang ipin. Ay na po, chali. Kung nandito lang si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, basag ka na naman. Dapat kasi siguro ikaw yung nandun. Paano walang ngipin ang ICI? Yung mismong nagbuo sa kanila, presidente. So ibig sabihin, parang sinasabi mo na mahina ang ICI dahil mahina ang nagbuo sa kanila, ganun ba? Ay nako, Chel. Kung toothbrush ka ha, utangin na ka, ang baho ng hininga mo, abot dito. Eto na. 100 bilyong pondo ng PDIC ipinapabalik. Nanawagan si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan na ibalik ang 100 bilyong pondo ng Philippine Deposit Insurance Corp or tinatawag na PDIC na inilipat sa National Convergence Zone sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth. Grabe, no? Tangina, ito yung isa sa panloloko ng administrasyong Marcos. Kung hindi sinabi ng Korte Suprema na ibalik nyo ang pondo, ibalik nyo yung kinuha nyong pondo dito sa dito sa PhilHealth, putang na hindi natin malalaman na hanggang ngayon hindi pa rin na ibabalik yan. Diba? Nagsabi, tuwang-tuwa pa si Marcos noon. Nag-speech siya na ang sabi niya ay ibabalik ang 60 billion para sa PhilHealth. Tapos putang ina, hanggang ngayon nagulat tayo na nawagan na yung Korte Suprema. Oy, ibalik nyo yung pera. Tapos eto pa, may 100 bilyong pondo pa para sa PDIC na hindi rin nila ibinabalik. Grabing nakawan talaga to. Ewan ko na lang kung hanggang saan tayo dadalhin nitong nakawan na to, pero sa totoo lang, sobrang nakakatakot ito dahil biruin nyo habang patagal ng patagal, nakaw sila ng nakaw. Nakaw sila ng nakaw sa kaban natin. Anak ng teteng, saan tayo mapupunta niyan? Pag napalitan na sila, kawawa Pilipinas, lubog na sa utang, wala pang mga proyektong nagawa dito. Yung pera na yan, yung 100 bilyong, yung pera na 100 billion, 60 billion, ang daming Pilipino na na matutulungan yan. Pero putang ina, ang nakikinabang lang, halos iilang tao lamang, baka dalawa nga lang eh. Ang lupit, no? Grabing panloloko to. Ay naku po, ay. Ito yung best friend ni Paula Ortega. Paula, Representative Asidre, tiniyak na hindi nakikinabang ang mga kongresista sa kaban ng bayan
Dahil para sa taong bayan lang ito, Ilan mo ako? Ilan mo ako sa mga ganyan mo, Isidre? Mastermind nga yung isa dyan sa inyo eh. Si Saldi ko representative din eh. Yung iba nga dyan eh. Kaya mo, mga ilang araw ilalabas na ni Saldi ko. Don't worry, ilalabas na ni Saldi ko yung mga pangalan nyo. Tapos no, kaya pala nagsasalita tong kumag na to. Isa din pala siya. Malapit na ha, malapit na, sasabihin na. Sasabihin na sa inyo yun ha. Don't worry. Pakikamusta na nga lang pala ako kay Paula Ortega. Ang tagal na naming hindi nakakapag-chismisan. Sabi mo sa kanya, kamusta na siya? Yung mga boylet namin, kamusta na ba? Ha, kay Paula Ortega. Paula Ortega. Representative Paula. Yung puro balbas. Ano niya lang yun? Maskara niya lang yun. Pero yung totoo talaga doon, ano siya, bayot. Yun dapat din ang maungkat. Dapat ma-interview din yung mga boylet nun. Kung magkano ang pinupondo sa kanila ni Paula Ortega. Ang bali-balita ko, kada apuch daw, kada umaabot daw ng 100 to 100 to 50k ang binibigay sa mga boylet. Grabe ka girl ha, masyado kang abuso ha. Baka mamagayan lalamunan mo ha. Baka mamaya may buni ang ratbo na sinusubo mo. Anit na. Wait, may siya yung ibang bakla nga daw dyan. 100 to 50,000 ang binibigay sa lalaki. Dadalhin lang sa hotel. Oo. Soon, lalabas din yan ha. Kinakabahan na siya Kinakabahan siya Hanggang mag-alala, easy ka lang. Hindi ko pa ilalabas yan. Matagal. Pag napalitan na si Marcos, yan, pwede na. Eto, dito na tayo. Eto na nga. Eto na. Sabi ni Mon Tulpo, ano ngayon kung mambabae siya? Ang nakakahiya ay kung manlalaki siya. So, na-reactionan na natin to. Eto yung sabi ni Representative Kiko Barzaga. Sabi niya, wala naman talagang mali doon kung wala siyang asawa. Basag. Hindi, totoo naman. Nakakatawa lang pakinggan, pero totoo itong sinasabi ni Kiko Barzaga. Walang mali sa pangbababae ni Senator Rapi Tulfo. Hindi, may mali pa rin May mali pa rin kasi unang-una, baka kasi yung pera na ibinibigay doon sa babae galing sa kaban ng bayan. So yun ang mali doon. Pero may point dito si Kiko Barzaga na kung walang asawa si Senator Rapi Tulfo at kung kahit sinong senador, kung wala naman kayong kinakasama or wala kayong asawa, okay lang naman babae kayo. Diba? Wala ang problema yun. Kaso kung kagaya ng sinasabi nga ng iba na etong si Rapi Tulfo, kasal, may asawa at anak, so talagang pangit naman talaga yun. Kaso boplak yung kuya. Imbis na sana ay, alam yun, mas maganda nga siguro wag nang magsalita Utang na dumagdag pa sa sakit ng ulo ni Rapi Tulfo. Siguro nung nabasa ni Rapi Tulfo yung komento ng kuya niya, siguro nakapapakamot na lang talaga siguro sa ulo. Sabi, putang inang tong kuya ko na to, kung kailan tumanda, tsaka naging tanga. No? Siguro ganun yung reaction ni Senator Rapi Tulfo. Ayaw na lang manahimik. Tanginang yan, nagtanga-tangahan na naman. Ay. Wala ganun talaga. Hindi ko rin, ewan ko ba na rin talaga ha.
na kasi ang naabutan ko din talaga, Ben Tulpo, Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, yan yung mga naabutan ko eh. Yan yung mga inidolo ko eh, 'di ba? Ngayon eh, yung dalawa kanselado na. Natitira na lang tong si Ben Tulpo, pero mukhang mapuputol na rin ang pagiging idolo ko sa kanila. May mga ano eh, may mga pangit na minsan sinasabi. Oh. Pero dati hindi naman itong mga ganito tong mga to. Katulad na lang yan nila Erwin Tulpo, yung mga Bendalo. Eto, lalo na to si Mon Tulpo. Kung sino pa yung pinakamatanda sa kanila, pinakaunang nagtatag ng apelidong Tulpo, siya pa yung unang sumisira ngayon sa kanila. Sa totoo lang, si Mon Tulpo ang unang nagpakilala sa kanilang apelido. Pero ngayon si Mon Tulpo pa rin ang unang sumisira sa apelido nila. Oh, pansinin nyo ginagawa niya ngayon. Eto, ang dami natin ditong ipapakita ng mga sinabi ni Mon Tulpo. Kagaya na lang nito. Sabi niya, sa edad kong ito ay tumitigas pa rin. Humahanap si Manoy ng masasabong. Ayop ka. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Si Mon Tulpo, ang unang nagpakilala or nagtatag or sinasabing unang nakilalang Tulpo Brothers. Si Mon Tulpo nagsimula nun. Sa kanya talaga nagmula kung bakit natin nakilala si Erwin, si Ben, si Rapi. So sa kanya yun, galing sa kanya yun. At dahil nga din sa tapang at husay nila noon, ngayon palpak na eh. Kagaya na lang nito, dapat hindi ka nagsasalita ng ganito. Isipin mo na yung mga kapatid mo nasa public service, public servant, na dapat maging ano ka rin, maging inabot na ako ng ubo. Maging maging professional. Para na lang sa mga kapatid mo. Kasi kahiya-hiya yun, biro mo, mga senador sila. Si Ben Tulpo, kilalang bitag, di ba? So ikaw, kilala ka rin naman, kaso nabababoy ang apelido nyo dahil kay Mon Tulpo. Eh, gaya nangyari ngayon eh. Nabababoy talaga sila dahil dito sa kuya nila. Inom muna ako ng tubig ha. Patigasin mo muna, Ramon. Grabe, no? Grabe yung ubo natin. Hindi na gumaling-galing. Wala naglalaga ng luya eh. Siguro kailangan pa magbigay ng 250,000. Gagayahin ko yung senador na. Oh, tingnan mo yung pinagsasabi niya. Ito pa, meron pa isa, oh. Sabi niya, ang nakakahiya ay yung, ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko, kagaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basket. Utang na, kilala ko to ah. Sino kaya mambabatas yun? Ito yung sinasabi ko, yung mga basketball player. Isang mambabatas na mahilig sa basketballista. Sa totosin, bibilangin ko kung ilan sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na Chubabeki ang mga nandyan sa hindi ko lang alam ha, baka yung, pero ito yung mga kilalang personalidad na anim na congressman na Chubageti na nangihilot. Humiga ka lang dyan, may iPhone 17 ka na with NMAX. Ang pinakamataas daw na bigayan dyan ng mga mambabatas na binibigay sa mga basketballista at sa mga gwapong kalalakihan, kung satisfied daw
ay umaabot ng 150 or mahigit pa. Minsan may iPhone 17 na, may NMAX pa. Sana all, no? Sana all. Sino kaya mga mambabatas yun, no? Hindi kaya si Paula Ortegi yan. Ay! Hindi kaya si Paula Ortegi. Putangin na, si sister, nagkakalat ka ng baho mo, sister, ha? Grabe ka, ha? Oh, eto ba, oh. Sabi niya, ano ngayon kung nang babae siya? Hindi, nalagay ko na pala. Eto to. Oh, baka lasing na lasing ang kapatid ko noon. Tapos ngayon baka lasing na lasing yung kapatid mo. Ayop ka talaga, Montulpo. Alam mo, si Montulpo ang sumisira sa pangarap ng kapatid niya na maging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang. Kasi itong si Rapi Tulfo at saka si Erwin, diyan sa dalawang yan may tatakbo diyan may tatakbong presidente or vice president sa darating na 2028 election. So sa nang mga nangyayari ngayon at dahil nga din dito sa pinaggagawa ng kanilang kuya or nakakatandang kapatid, talagang nababaon sila or inuulan sila ng kahihiyan. Pero yung mga sinasabi, baka lasing na lasing ang kapatid ko noon. Tanginang niya. Ibig sabihin, hindi lang babaero, lasenggo pa, ganun. Ayop na yan. Ganun ba yon? Hindi lang lasenggo. Ha? Hindi lang lasenggo. Ay, hindi lang babaero, lasenggo pa. Sasabihin na naman ng mga basher, bakit kayo, Jay? Ba't ikaw, Jay? Hindi ka ba umiinom? Umiinom ako, nagsisigarilyo ako. At least, hindi ako sila. Public servant sila Ordinaryong Pilipino lang ako Ha? Walang kaso sa akin yun. Sa kanila meron. Ha? Eto pa yung isang pinakamalupit. Ayan. Ito daw ay mukhang makakasuhan daw tong babaeng to. Ay siguro palit na lang, hug and kiss. Kasi nung nag-trending po daw yung issue kay Rapi Tulfo, nagpalit daw ito ng caption. At lalakihan natin itong babae to, kilala din to lagi kong ini-stalk yung Facebook page niyan, charot. Ang nakalagay kasi dito dati, tingnan nga natin. Wait lang Ang nakalagay kasi ay ito nga, lakihan natin para makita niyo. Yan. Ano to? Outpick check. Rapi Tulfo Christmas Day. Thank you. Thank you po. Tapos dito sa kabila, iba yung caption niya. So ito daw yung unang caption, tapos inedit na lang daw ito. Kasi nag-trending. Ngayon, ang pangit naman din talaga nun. Ito yung tinatawag na may pagka-fake news. Dahil alam niyo yun, yung talagang, kaya minsan hindi rin dapat din tayo magpapaniwala sa mga nakikita natin. Pwede kasing gawin talaga yon. Na-edit yung caption sa Facebook, sa mga post, pwedeng pwedeng na ngayon gawin Kahit itong papakita akong video sa inyo, pwedeng AI itong dalawang nagchuchukchakan na to. Diba? Itong papakita ko sa inyo, pero maya-maya lang maya-maya ako ipapakita sa inyo yung dalawang at ito ay si Rapi Tulfo nga daw, si Senator Rapi Tulfo. So dito muna tayo sa bidyong ito, no? Oo. Ay hindi pala muna yan. Ito na lang. Sa kanyang kapatid. Panoorin natin ang sabi ni Ben Tulfo. Pasok, Ben. Ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko
Bagamat kung minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako Sino man to, po Simon? magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi sosoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami para tuloy ang ginagawa rito. Para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na... Alam nyo, may point dito si Ben Tulfo na dapat talaga kasi hindi ikaw yung nagsasalita para doon sa kapatid mo. Tsaka eto imbis na nakakatulong, imbis na magagamot yung issue na yun, dumagdag ka pa. At sa mga sinasabi ni Ramon Tulfo ngayon, talagang nakakabastos, nakakagago, nakakabobo. Hindi naman natin nakilala ang mga Tulfo sa ganyang larangan. So ngayon, may mga bumabaliktad. May mga bumabaliktad na minsan ayaw natin sa komento. Alam ni Sir Ben Tulfo yan. Alam ni Sir Ben Tulfo yan na kung ano yung mga mali at tamang ginagawa ng mga kapatid niya. At nakikita rin naman natin kung banatan niya yan, di ba? So ako dito, panig ako dito sa opinion ni Sir Ben Tulfo na dapat talaga hindi talaga dapat nangengelam dito si Mon Tulfo. Imbis na maayos, lalo niya pang ginagago. Imbis na mapaayos yung lalo pang nagkakaleche-leche yung issue. Tsaka hindi naman ata siya ginawang spokesperson ni Rapi Tulfo, di ba? Parang hindi, kasi ang pagkakaalam ko kasi ganito. Ang panganay si Mon, pangalawa, sa tutusin marami silang magkakapatid talaga Pero sa apat, matanda tong si Ben Tulfo kaysa kay Rapi at kay Erwin Tulfo. Ito yung pangalawa sa matanda. Ang pinakamatanda si Mon. Ngayon, talagang tama yun na hindi mo dapat pakialaman. Ngayon, kay Senator Rapi naman, hindi talaga din matatapos ang issue hanggat hindi niya nililinaw to. Diba? Hanggat hindi nililinaw to ni Rapi Tulfo, itong issue sa kabit-kabit, sa mga binayaran daw niya ayon doon sa Viva Max Artist, hindi talaga din matatapos to. Paulit-ulit lang na mangyayari to. So panoorin pa natin. Hintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun. At least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay. Magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol.
Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Sira ulo si Pinamputa. Bakit? NPA din ba kuya mo? Magtanim ka ng kamote sa bukid. Hindi, sa totoo lang, ito pera biro. Tama itong payo. Hindi dun sa, hindi po doon sa magtanim sa bukid. Hindi, tama po itong payo ni Bentulpo. Manahimik na lang. Kasi sinisira mo yung hindi ko na lang talaga alam kung sinasadya ba to ni Ramon Tulfo para sirain yung mga kapatid niya. Hindi ko alam, baka may mga matitindi silang galit sa isa't isa. Hindi natin alam yon. So personal nilang away yon at sila lang din ang nakakaalam nun. Pero sa totoo lang napapansin ko sa ginagawa ni Montulfo, parang gusto niyang wasakin ng wasakin yung mga wasakin yung mga nasimulan niya rin, no? Gusto niyang sirain yung apelidong Tulfo. Kaya itong payo ni Sir Ben Tulfo na manahimik ka na lang, total magre-retiro ka na or magretiro ka na talaga dahil may edad ka na, magpahinga ka na, focus ka na sa buhay mo, sa apo mo, sa mga anak mo. Siguro mas magandang ganun, Montulfo. Kasi sa totoo lang, isa ka sa mga ginagawang laruan ngayon. Utangin na nung panahon nyo na kinakatakutan kayo ng mga kriminal, ginagalang sobrang taas ng respeto sa inyo ng taong bayan noon. Na natitira na lang na nare-respeto ngayon ang nakikita kong si Ben Tulfo. Siya na lang Yung kayong tatlo, lalong-lalo ka na Montulfo, ginagawa kang katatawanan ng mga netizen sa totoo lang. Biri mo, sa tanda mo pong yan, ginagawa kang katatawanan at isa kang Tulfo, nakakahiya yun. Kaya ang pinakamaganda mong gawin talaga is manahimik. O baka naman ayaw ni Montulfo na maging presidente yung kapatid niya dahil baka corrupt din. Malay nyo naman. Hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon yung kaya sinasabotahin niya tong mga kapatid niya? O baka naman may nagpopondo kay Montulfo para lang maka-attract ng mga tao. Pero sa totoo lang, dapat magpahinga ka na. Ano ka na iba na po yung panahon mo, iba yung panahon mo noon, iba na yung panahon namin. Kasi ako, magte-32 ako sa December 18, so malapit na rin. Sabihin na natin 32 years old ako. Sabihin na natin sabihin natin si Ramon ay Ramon Tulfo, age, ilang taon na ba? O kita mo? November 12, 1946 ipinanganak si Ramon Tulfo na ang edad niya po ngayon ay 79 years old. Biruin niyo ho. Hindi pa ho nagkakakilala ang magulang ko niyan. Buhay ka na. Iba na yung panahon namin ngayon, Montulfo. Hindi mo kayang sabayan ang panahon namin. Kaya kung maaari siguro magpahinga ka or tigilan mo na tong ginagawa mo. Isa ka sa ginagawang katatawanan sa social media. Tignan mo, dahil dito sa ginawa mo, nauungkat na naman yung pambubugbog sa'yo ni Raymar. Yung mga sinasabi mo, biro mo, mga opinion mo na, kesa naman manlalaki. And alam namin na joke yun, pero bilang kilalang senador ang mga kapatid mo, sana iniisip mo din yung yung kapakanan nila. So, hindi po ako Tulfonatics para sa kaalaman nyo. Baka sabihin nyo Tulfonatics tayo Hindi ako Tulfonatics at kung totoo man tong issue ni Rapi Tulfo, maling-mali ito dahil may asawa siya. Hindi sinasabi ko sa inyo. Pangalawang pagkakamali niya,
senador siya, hindi niya dapat ginagawa to. Napakapangit niyang impluwensya sa taong bayan. Kung totoo man ha. At pangalawa, yung pera. Baka sa pera ng taong bayan nanggaling yun. Ang punto ko kasi dito is kay Mon Tulfo. Kasi bilang dating supporters or bilang dating humahanga sa mga Tulfo, masakit din sa amin na putay na dati kinakahangaan namin kayo dahil sa tapang nyo, dahil sa malasakit nyo sa taong bayan. Na kay Ben Tulfo ko na lang nakikita yun ngayon. Dati silang apat ganun. Pero yung dalawa kinain na ng sistema ng politiko. Ito naman kinain na ng lupa yung utak. Kahit papano merong isa pang Tulfo na talagang andun pa rin yung respeto ko. Yun nga lang masakit kasi biruin mo nakakahiya yung ginagawa ni Mon. Para siyang batang napabayaan ng magulang. Biruin mo yun ha. 79 years old ka na. Yung kapatid mo pa nagpapayo sa'yo. Dapat ikaw na dapat ang gawin mo ganito. Mon Tulfo, papayuhan kita bilang apo mo. Apo mo na ako, apo mo na. Bilang apo mo, Mon Tulfo, sana mapakinggan mo to, sana umabot to sa'yo. Ang gawin mo, gabayan mo yung mga kapatid mo. Magpayo ka na lang sa kanila bilang ikaw ang nakakatanda sa kanila. Hindi yung nagkakalat ka pa sa social media at ginagawa kang katatawanan ngayon. Gusto mo yon? Tulfo, ginagawang katatawanan? Gago ka ba? Nakakahiya ka. Kaya kung ako man ang nasa lugar, kung ako man nasa lugar ni Ben Tulfo, Rapi, Erwin, putang ina, nabubuisit din ako sa'yo. Kahit kuya pa kita, baka nabugbog kita. At hindi ko pinangarap na magkaroon ng kuya na kasing kupal mo. Ha? Hindi ko pinangarap yung kahit kailan. So eto na nga, tapos na tayo doon. At dito sa video ni Ben Tulfo ay hinihikayat niyang magsalita si Rapi Tulfo dito sa issue na to, at pinapatahimik niya naman ang kanyang kuya na si Mon Tulfo. So yan po yung laman ng buong video ni Sir Ben Tulfo. So dito na tayo sa sinasabi kong video ni Rapi Tulfo at ng babae. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo, motherfuckers? Inom muna akong kape. So, totoo lang, medyo to ha? Oo. So, ito po yung video. Panoorin po natin. Ko, oo. Ako naman, lawas ha. Sige, ikaw. Parang nag-aanuhan sila. Ito po yung video na yon na sinasabi na etong si Rapi Tulfo ay nakapagsalita ng isang kamanyakan. Klarong pagkamanyakol. Ang nakalagay dito ha, sinend lang ho sa akin to. Eto si Boy 250 300k klaro. Dito nag-aanuhan sila ng Bisaya. Tapos na may nasabi atang kamanyakan si Rapi Tulfo. Pakinggan natin. Lakasan natin. Yan. Ay, wag pala kasi baka may sound sa... Oo. Ako naman, lawas Oh. ha. Sige. Lawas, katawan. Ikaw. Nindot ang imong lawas. Hindi ko na anong nindot. Hindi ko gets yun ah. Ang lawas kasi sa amin ay katawan. Okay? Thank you. Siguro maganda yung katawan mo. Or lami ang... Yan, yung lami. Lami, manday. Ang lami ay masarap. Kaso, ang sabi ni Rapi Tulfo, masarap ang katawan pero hindi niya ata dinaretso. No. Ay, dito na-open din yung babae. Tingnan nyo, na-open yung babae. No. Uy, Uy! Uy!
Siguro na ano, lami, masarap. Masarap ano? Pero may pagka-masarap din talaga si ate. Maganda si ate. Mukhang Miss Universe pa to eh. No. No. Eric. Uy, binatok-batukan si... Oo, grabe. 13 ha? Wah, wala pa May tsura si ate. Naku. isulti. Wala pa Wala isulti. dinudugtong. Kahit na, ganun din yun. Masarap ang alin. Masarap ang bibingka ni Aling Marie. So ito isa sa mga kumakalat ho ngayon na video ni Rapi Tulfo at ng babaeng to. Kasi nga, yung mga salitaan dito ni Rapi Tulfo ay may pagka-manyakol daw. Ayon naman sa akin, paano ba? Meron din talaga. Kasi sasabihin mo, kasi ang usapan is lawas, katawan. Tapos bigla ang susundutan mo na, lami ka. 'Di ba? Lami. Ibig sabihin masarap ang tapos pinutol niya. Hindi po ito fake news at hindi po ito AI Oo, hindi po yan AI. So, yun. At kita naman doon sa reaksyon ng babae na talagang na-turn off siya sa sinabi ni Rapi Tulfo. Hindi pa ata siya senador dito eh. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung pong maiko-komento nyo ho dito sa video ni Rapi Tulfo at nung babae. At dito sa pahayag ni Ben Tulfo na magsalita na itong si Rapi Tulfo sa isyong ito. Ano pong may kukomento nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po mga YouTube channel, mga YouTube, Facebook page ng aking mga kapatid sa Banateros Brothers, sa sila Banat Bay, Choli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, and Sir Jack. At syempre, ang SMNI at DCAR. At eto, tuwing Sabado, dito nyo po kami mapapanood sa Vox Populi, ang boses ng bayan. Yeah. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.